Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Global House Community Church. At ako po si Sister Len. Ang assignment ko po ngayon ay ang kaanin sa huling salita ng ating Panginoon sa seven gospel. Ito ay it is finished. Mababasa po natin yan sa John chapter 19 verse 30. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Then he bowed his head and gave up his spirit. Tayo po ay manalangin, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming mo po ang salita na amin pong pag-aaralan. Anoint my lips, Lord God, and Holy Spirit, be our teacher, Lord God. Maraming mo po, Lord, ang bawat isa po sa amin, Lord, salita. And thank you, Lord God. Let your name be glorified, Lord God, this moment in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, ang ating pong topic ay it is finished. At mababasa po natin ito sa John chapter 19 verse 30. Sabi po muli natin. Sabi po dito, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up his spirit. Ang kapatid, ngayong araw na ito, pagninilayan natin ang ika-anim sa huling pitong salita, Jesus Christ. It is finished. Sa Tagalog, sa unang dinig, parang simpleng statement na ito. Parang sinasabi ni Jesus na, tapos na ako, hanggang dito na lang. Pero kapag sinuri nating mabuti, this is not a cry of defeat, but a shout of victory. Amen? It is finished, or tetelestai. Sa original Greek, ang salitang ginamit ay tetelestai. Isang salita lang ito, pero puno ng kahulugan. Ginagamit ito sa tatlong konteksto. Sa mga estudyante, di ba, may mga accounting subject tayo, ang lalagay natin doon ay paid in full. At parang ano dito, parang stamp sa resibo. Nakalagay doon, di ba, bayad na lahat. And pangalawa, sa military, ang word naman doon ay mission accomplished. Sa mga legal ano naman matters, ang nakalagay naman doon ay justice has been served. Kaya nung sinabi ni Jesus, it is finished, hindi niya sinasabing I'm done, kundi I have completed what I came to do. I have paid it all. The plan of salvation is done. Amen. From the very beginning, Jesus came with a clear mission to save humanity. Alam ng Panginoon yung kanyang mission nung nandito siya, diba, sa simula pa lang. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting." Jesus came para tuparin ang plano ng Diyos, to live a perfect life, to teach, to serve, and to be the final sacrifice. Babasa rin natin sa Isaiah 53, yung propesya ito, 700 years bago ipinanganak si Jesus. Sa verse 5, sabi dito, He was pierced for our transgression, but by His wounds, we are healed. Lahat ng ito, kinupad ni Jesus. Kaya nung sinabi niya, it is finished, para bang sinasabi niya, lahat ng plano ng Diyos, natapos ko. Lahat ng utang ng sangkatauhan, binayaran. Wala nang kulang, wala nang dapat idagdag. No? Praise God. Kaya mo yun? Imaginein po natin no, na halimbawa, meron tayong pinagkakautangan, tapos nagbabayad ka, sasabihin sa'yo, ay bayad na yung utang mo. Ha? Sino nagbayad? May nagbayad, binayaran niya, paid in full. Diba? Hallelujah, praise God. Bubayad yung utang mo. Wala ka nang iisipin na may bayarin pa ako.
'di ba, na ang laki-laki ng utang ko, saan ko kukunin yung pagbabayad ko. Pero sinabi ng Panginoon, binayaran ko, wala ng kulang, wala ng dapat, 'di ba, wala ka ng dapat idagdag kasi paid na nga, eh, paid in full. Tapos na, ah, you are not defined by your past. Hindi ng mga babae or hindi naman sa mga lalaki, minsan tayo ang laging nagdadala ng emotional burdens, failures, brokenness, 'di ba? But Jesus is saying, "You are forgiven. It is finished." Makikita rin natin dito sa Bible example, yung the woman caught in adultery, 'di ba? Sa John 8, dinala siya sa harapan ni Jesus, handang batuhin yung mga nasa paligid niya. Pero anong sabi niya? Neither do I condemn you. Go and sin no more. That woman walked away, not condemned, but free. Grabe, napakabuti ng ating Panginoon. Imaginein mo yun, di ba? Ah, nagkasala ka, pero hindi ka kinondem, pinalaya ka dun sa sitwasyon mo na ang tingin mo parang hindi ka na makakalabas, hindi ka na makakaalis dun sa situation na hinaharap mo. Diba? Kung may sa mga nakikinig po nito, kung meron tayong mga ah, kumbaga nababagabag yung puso natin dahil meron tayong mga parang nako-condemn ka na may nagawa kang mali or kasalanan. Alam niyo, tandaan niyo po yung word ni Lord, di ba? Na sabi niya dun sa woman caught in adultery, neither do I condemn you, go and sin no more. Ha? Kasi grabe, no? Grabe, grabe yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Talagang pinalaya niya ang bawat tao na lumalapit sa Kanya. Amen? Sa ating mga kasalanan, pagkukulang at kahinaan bilang nanay, asawa, anak, o kaibigan, sinasabi ni Jesus ngayon, it is finished. Tapos na ang bayad. You are free. We are free, no? Praise God. Amen. Oh, hallelujah. We are free. Tinapos na ng ating Panginoon. You don't need to earn God's love. Sometimes we try so hard maging perfect mom, perfect wife, perfect employee, or perfect friend, kung meron mang ganun. But God's love is not performance-based. Jesus already did the work on the cross. Hindi mo kailangan magpakabait para mahalin ka ng Diyos. Mahal ka na niya. Mahal na niya tayo. Kahit na, ano yun, kahit iniwan tayo, nasaktan tayo, nalugi, or nagkamali tayo sa harap ng Diyos. Hindi tayo mga basura, di ba? Na, alam mo yun, na walang nagbayad ng ating mga ginawang kasalanan. You're a work in progress. Tayo, di ba? We are a work in progress. And Jesus already finished the hardest part. Meron po tayong ano yan, illustration. May kakilala ako na struggling siya with guilt and shame. Tapos lagi niyang sinasabi na pag naiisip niya yung mga guilt and shame niya, sinasabi niya lagi na hindi ako karapat-dapat sa harapan ni Lord. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong pagkakamali. Pero alam niyo, ah, dumating yung time na nag-minister sa kanya yung word na napapakinggan niya. Doon yung naintindihan ang ibig sabihin ng it is finished. Something changed. Alam mo yun yung nagrema yung word sa'yo na akala mo wala nang mababago, wala nang mangyayari sa buhay mo, puro ganun na lang, di ba? Tapos sobrang condemn ka na, sobrang guilty sa'yo, pero biglang nagkaroon ng liwanag yung word na napakinggan mo, di ba? Doon mo naintindihan na, oo nga, no, hinapos na ng Panginoon.
Ngayon, she stopped performing and started resting in the finished work of Jesus. Not in her strength, but in God's grace. Amen. And ngayon, makikita po natin now, she serves other women, reminding them, Jesus already paid it all. You just need to receive it. Amen. Tanggapin lang po natin yung ah tanggapin natin at maintindihan natin na sinabi ni Jesus, paid it all, bayad na to lahat. Amen. Jesus didn't say, I am finished. Magkaiba ang I am finished and it is finished. Hindi sinabi ni Jesus, I am done, because he wasn't. After the cross came the resurrection. He rose again. Amen. Praise God. He rose again. The mission was completed, but His power continues today. Amen. No, yun yung talagang makikita mo na natapos ng Panginoon natin yung mission niya dito sa earth. And alam mo yung kapangyarihan ng Panginoon ay nagtutuloy at nakikita po natin yan. This means you may feel tired, but you're not done. God is not done with you, with me, and with us. The power of a finished work. What does this finished work of Jesus give us? Una, freedom from sin. Hindi ka na alipin ng guilt. Hindi na tayo alipin ng guilt. Pangalawa, peace and suffering. Kahit may sakit, may problema man tayo, may kapayapaan pa rin tayo sa lahat ng situation. Amen. Number 3, purpose in life. Dahil natapos na ni Jesus ang bayad, tayo ay pwedeng mamuhay para sa Kanya. Alam niyo po kung bakit ang Panginoong Jesus ay hindi masyadong nagsalita nung siya ay ini-interrogate or uh, kinakausap ni Pilate. Diba? Tapos nung ah, nahagupit siya or na nagpapasan siya ng krus at hanggang napako siya sa krus dahil that's our part na tayo naman ang magsalita for our healing, for our peace, for our prosperity, for our protection over our body and our lives. And syempre to our loved ones. Sabi sa 2 Corinthians 5:15, He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ano po ba yung ano natin dito, application natin or personal reflection? Una, ano ang unfinished business sa buhay mo na kailangan mo isulong sa Diyos? Meron ka bang binibitbit na guilt or burden na actually tapos na pala bayaran ng ating Panginoon Jesus? Are you trying to earn God's love instead of receiving His grace? Ayan. Kayo lang po ang makakasagot niyan sa inyo po pag-isa, pag-nilay. Hindi kausapin ng Panginoon. A call to rest in His finished work. Mga kapatid, the cross is not a symbol of victory. It is a declaration of complete, victorious love. Whatever you're going through now, you can face it with confidence because it is finished. Ang kasalanan mo, tapos na. Ang kahihiyan mo, tinakpan na. Ang takot mo, natalo na. Ang sakit mo, binayaran na ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. At para po sa ating closing story, alala niyo po si Mary Magdalene, no? Si Mary Magdalene ay babaeng binago ni Jesus. Dating sinapian ng masamang espiritu, pero tinanggap at pinalaya. Alam niyo po ba
Siya ang unang nakakita sa muling nabuhay na Jesus. Why? Because Jesus honors women who stayed near the cross. Ikaw rin kapatid, stay near the cross. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit umiiyak, dahil doon mo maririnig ang salita niya. Ang salita niya na, it is finished. At mula doon, mag-uumpisa ang bagong buhay. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, salamat po sa iyong ginawa sa buhay. Salamat dahil tinapos mo na ang laban. Kasalanan, ang kahihiyan, ang sakit. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay ng may kapayapaan, ng may layunin, at ng may pasasalamat. Hindi na kami alipin ng nakaraan. Hindi na namin kailangang patunayan ang aming halaga dahil sa iyong biyaya sapat na sapagkat it is finished. Lord, maraming salamat. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, na ikaw ang umako ng lahat, Lord, sa krus. Salamat, Lord, na ang tanging trabaho na lang po namin ay maniwala at tanggapin ang tapos na trabaho ng aming Panginoong Hesus sa krus. Thank you, Lord Jesus, for your goodness to us, for your love to us, Lord God. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, manatilihin mo, dalangin ko, Lord, na manatili po ang word na it is finished sa bawat puso po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa iyo ang papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless us all and have a wonderful day po. God bless you.